Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pagkikwentuhan lang po natin itong reaction video ni Banat Bay sa isang vlogger na binabanatan si Maharlika. So, kilala naman natin kung sino si Maharlika, pero sa mga hindi nakakaalam kung sino ba si Maharlika, siya lang po naman yung mahilig bumatikos ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos, na siya rin yung isa sa mga naglabas ng PIDEA leaks. Yung form ba na sinasabi dapat pala i-operate na raw itong si dating Senador Bongbong Marcos. So kasama siya sa listahan ng na-involved daw sa droga. So kasama dun si Maharlika. Pero positibo daw sa HIV. So ito, binan natin ni Banat Bay itong vlogger na to. Pero wag niyo isipin na pinagtatanggol ni Banat Bay itong si Maharlika. So ang issue lang dito is parang si Maharlika kasi mahilig gumawa ng mga inventong ebidensya tulad ng sa Fidelix nga. Ngayon itong vlogger na to na bumabanat kay Maharlika, meron din inilabas na ebidensya na di umano itong si Maharlika positibo nga daw po sa HIV. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman makalambing sa'yo, pakipindot naman yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin at pakinggan po natin itong banat ni Banat Bay dito sa vlogger na tumitira ngayon kay Maharlika. So panoorin po natin niya at yung trabaho niya before na nagpo-focus itong si Maharlika. Ay, talaga ba? Okay. Eto guys. Ito yung nagpapatunay na talagang makulay guys. Makulay? Ang sex life ni Maharlika. Paano ko nasabi? Positibo eh. Ang sagwa nun. Makulay talaga. Paano naging makulay yun? Itim ang kulay nun. So makulay daw, ibig sabihin parang rainbow, makulay na makulay. So ibig sabihin daw mahilig daw ito si Madam Hitad na Maharlika, ayon dito sa vlogger na pinapakinggan ni Banat Bay. So base sa kanya, itong si Maharlika daw medyo aktibo pa rin daw. So napakakulay daw ng pagdating daw sa mundo ng kababalaghan. So sino kaya to? Tuloy natin. Kadiri ka naman. Kung sino ka man vlogger, ako hindi ko kayang italakayin to eh. Anong pokers? Pokers, yung nagpo-pokers. Sabi niya, ano daw si Maharlika, dahil daw pokers daw si Maharlika, kaya daw itong positive daw. Positive. Positive ang lola nyo. Positive si Hitad. Tinalo mo pa ako. Diyos ko po. Grabe, ilan na yung body count mo? Hinalo pa daw siya. So aminado siya. Ang kapal naman ang mukha mo. Ang kapal naman ang mukha. Ano, aminado ka talaga na meron ka ring body count? May pumatol sa'yo? Tao ba yan? Grabe naman ka, Banat Bay. Tao ba yung pumatol sa'yo? Malamang sa malamang. Pero mamaya, i-face reveal natin sino ba tong vlogger na tinutukoy ni Banat Bay. Kung ito ba may katotohanan yung sinasabi ni Banat Bay na kumbaga parang bigyan natin ng kartada kung sino tong vlogger na to, kung totoo bang kaya yun mag body counts, or kung pwede bang mapatulan ng ibang sabihin natin mga naghahanap din. So tingnan natin mamaya kung sino tong vlogger na to. Tao ba yan, te? Unless nagbabayad ka, walang papatol sa'yo, te. Galing na sa
curious ako rito ha, kasi sabi ni Banat Bay, unless daw kung nagbabayad to, may papatol. So, kung magbabasihan natin yung sinasabi ni Banat Bay, medyo ang kartada nito mukhang, kung 1 to 10, mukhang nasa 5, 4, 3 to. Kumbaga sa laki nun medyo hihirit ka rito para sumampa man lang sa good. So, medyo parang alanganin yung sinasabi ni Banat Bay ng kartada nito, mukhang nandun nga sa linyahang 5. Sarili niyang bibig sabi niya tinalo mo pa ako. So ibig sabihin pati ikaw. Kasi yun ang ibig sabihin nung tinalo mo pa ako Ibig sabihin na, kaya ka nga 'di ba? Sinabi mo kunwari sa basketball, tinalo mo pa ako ibig sabihin nagba-basketball ka din. Pagka sa wrestling, tinalo mo ako ibig sabihin nakikipag-wrestling ka din. So pag mo sinabi mong poker si Maharlika at may body count siya, tinalo mo pa ako ibig sabihin ikaw din nakikipagtsuktsakan ka rin kung kanino. Doon may punto si Banat Bay. Diba? May punto. Kasi nga naman, ikukompare mo yung sarili mo kay Maharlika na inaakusahan mo na poker daw si Maharlika at sinabi mo na tinalo ka pa niya at dahil nga nagbabody count siya, so possible na ikaw ganun din ayon kay Banat Bay. Sinusundan ko lang yung sinasabi ni Banat Bay, yung argumento niya na sinasabi niyang since sinabi mo tinalo mo pa siya dahil nga ibinigay na example ni Banat Bay, kung halimbawa basketball player nga, di ba, naglalaro ka ng basketball, tinalo ka pa niya, ibig sabihin naglalaro ka rin ng basketball. Since tinalo ka, nag-wrestling ka, tinalo mo siya, so nag-wrestling din. So yun nga, base na rin sa sinabi nitong vlogger na to na si Maharlika is poker daw. So inassume ni Banat Bay na itong vlogger na nagsasalita na to tagpo-poker din. Tama ba? May punto naman, di ba? Baboy mo! Wow! What a big word. Kadiri ka sa totoo lang Ew. Yung pagmumukha mo? Wow. Kahit bigyan ako ng 2 milyon. Please. Hindi talaga. Alam nyo, mas lalo akong nakikurious dito sa sinasabi ni Banat Bay. Kasi kahit alukin daw siya ng 2 milyon, mukhang parang nandidiri si Banat Bay. So ano kaya talagang itsura ng vlogger na to? Mamaya, abangan natin. May face reveal to kung sino to. Kasi 'di ba, sabi nga nila kung sino yung pumiyok, malamang siya yun. So may pipiyok na vlogger kung sino yung pinapatutsadahan dito ni Banat Bay. Baka mamaya paghugot ko, may may kasama pang yun. Ano? Kadiri Huwag ganun. Hindi, matanong lang, ilan yung body count mo? And matanong lang din kung totoo ba to, yung sinend sa akin na document na ikaw ay positibo dito sa HIV. Naku po, patay tayo. Wait, iba tulo sa HIV. Kasi may mga tulo. Mabigat na yun Kasi kung HIV positive ka, ibig sabihin na yun, hindi na yung magagamot. Unlike ko sa tulo, medyo kaya pa ng antibiotic, sabi nila. So, ayun base na rito sa vlogger na nagsasalita, parang kinukonfirm niya na si Maharlika positibo talaga sa HIV kasi may nagsend daw sa kanya yung dokumento. So, hindi lang natin alam kung yung dokumento na yun totoo. Kasi pwedeng gawa-gawa, pwedeng alam niyo yun, di ba? Pwedeng to, pwedeng hindi yung dokumento na yun. So, hanggat di naman yung pinatotohanan ng kung saan man nanggaling yun at hindi pinatotohanan nung tinutukoy dun sa dokumento na yun, hindi pa natin makukonfirm kung yun talagang lehitimo. So, yun ang aabangan natin. So, tuloy po natin ulit. Diyan din namang HIV. So ito, meron daw siyang dokumento. Siyempre, hindi siya patatalo kay Maharlika. Kung si Maharlika may dokumento kay Marcos di umano, may mga video-video, picture-picture, siya din daw ay may dokumento.
So, nakuha nyo. Hindi sa pinagtatanggol ni Banat Bay itong si Maharlika. Kumbaga parang tinatapatan lang nitong vlogger na to kung ano yung ginagawa ni Maharlika. So, pwede natin isipin na itong vlogger na to mukhang pakawala ng binabanatan ni Maharlika. So, para makontra si Maharlika, naglalabas din siya. So, naglalabas si Maharlika ng dokumento na inuugnay niya si President Marcos sa illegal na droga. Itong vlogger naman na to naglalabas ng ebidensya naman para sirain naman yung kredibilidad, yung sabihin natin yung pagkatao ni Maharlika. Pero ang gamit naman niya ay pagiging positibo. Kasi kay Marcos daw sinasabi ni Maharlika positibo daw sa illegal na droga. Ito naman si Maharlika is positibo naman daw sa HIV. So kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi sa pinagtatanggol ni Banat Bay itong si Maharlika. Kumbaga parang a dose of his own medicine lang ang lumalabas dito. Maharlika mahilig maglabas ng mga dokumentong nag-uugnay sa mga pinaparatangan niya. Ngayon ito namang vlogger na to naglalabas din dokumento para paratangan naman si Maharlika. Dokumento naman daw niya positive daw na HIV to si sa loob-loob ko grabe ito talagang labanan ng chismis. Jay Guevara, labanan ng chismis. Ano chismis mo dyan? Ganun na pala ngayon ng social media. Ang social media na pala ngayon ay chismisa na talaga. Well, nangyayari na talaga yan. Mayroon nga akong kilalang abogado na panay chismis na nga lang din ang inilalabas patungkol kay Rapi Tulfo. May mga vlogger nga rin na simusundan yung abogado na yun na puro chismis lang din. Andyan yung pag-aakusa na si Senator Rapi Tulfo nagdanakaw daw ng oras. Andyan yung sinasabing ginagamit daw yung opisina, yung RTIA sa kanyang personal na agenda, ganun ba. So hindi na talaga hindi na nawawala sa social media yung mga chismisan talaga. Ayan ang napapala ng chismosa. Inaakusahan ka rin ng isang chismosa. Puro kayo chismosa. Hindi, di ba? Yan ang nangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong pumapasok sa chismis. Kasi pag pumasok kayo sa chismis, sabi nga nila, ang nabubuhay sa baril, namamatay sa baril. Sabi nila yun, ha? Napanood natin sa pelikula ni Bong Revilla yun. At saka ni Robin Padilla. Eto naman, ang nabubuhay sa chismis. So yun, malinaw yung sinasabi ni Banat Bay. Yung nabubuhay daw sa chismis, sa chismis din daw babanatan. Kung nabubuhay ka sa baril ka rin daw pwede banatan. So eto, i-reveal na po natin na pwedeng siya po yung siguro siya yung pinatutungkulan ni Banat Bay dahil pumiyok tong vlogger na to at ipinlay naman yung video ni Banat Bay na ito, yung reaction ni Banat Bay. So pwedeng i-assume natin, pwedeng siya, pwedeng hindi, pero kayo na sumagot kung siya ba yung vlogger na to. At the same time, diba? Tingnan natin ngayon yung kartada kasi sabi ni Banat Bay kahit daw alukin siya ng 2 milyon medyo nandidiri siya. So tingnan natin ano yung kartada nitong vlogger na to. So panoorin natin. Niyayari ng chismis. Gisan yan. So siya na po siguro yung vlogger na tinutukoy ni Banat Bay. So sa tingin niyo ano po bang kartada niya para sa inyo? Kung may katotohanan ba yung sinasabi ni Banat Bay na kahit bayaran daw siya ng 2 milyon medyo sabi daw ni Banat Bay. So panoorin po natin ano yung reaction niya sa mga banat ni Banat Bay. Alam nyo guys, kinusunadahan tayo ni Banat Bay. Buwa ka ng inang shit, hindi ko alam kung anong panis na naman na pagkain ng... So yun, binanatan daw siya ni Banat Bay, kinusunada daw siya. So pwede siguro nating i-assume pwede natin siguro i-assume na siya yun kasi pumiyok na siya. So sa tingin nyo, ano bang kartada nito? Pwede ba yung sinasabi ni Banat Bay na kahit alokin daw siya ng 2 milyon daw sabi niya? Kakain mo at ako ang napili mo.
Kung may hidwaan kayo ni Maharlika, kayo lang, pero yung idadamay mo ako, pati yung pagmumukhang to? Really? Sinabi niya kasi guys, na kahit bayaran daw siya ng 2 milyon, hindi daw siya sa akin papatol. Buwa ka ng inang shit. Tingnan mo tong pagmumukhang yan. Ayan na, naglaitan na yung dalawa. So, kayo na magsabi kung sino ang mas, mayroong mas magandang kartada. Diba? Ako, hindi na ako magbibigay ko anong kartada, sa akin na lang. Kayo, ano bang kartada nyo? So, comment down below. Sino ba yung mas may magandang kartada? Etong si Banat Bay o itong si Ate na binanatan ni Banat Bay? Mukha mo! Ilalaban mo tong pagmumukha mong yan? Ha? Na hindi ko nga matukoy kung anong species ka. Na hindi ko nga alam kung aso ka or alien kang hayop ka. Tapos, kung ikaw papipiliin, kung kahit bigyan ka ng 2 milyon, hindi mo ako papatulan. As if naman papatulan kita. Sana tinanong mo muna ako kung papatulan kita. Kajijimun ba? Yan, mukha mong yan. Si Ate galit na galit kay Banat Bay rito. Gigil na gigil. Parang gustong manakit eh. Parang bumabawi ng laitan eh. Pero siyempre, di ba, ganun talaga. Bumanat ka ng lait sa kapwa mo. Dapat tanggapin mo kung paano ka banatan din ng yung binabanatan or ng ibang taong pwedeng bumanat sa'yo, di ba? So, ganun naman ang labanan dyan eh. So, dito, kung titingnan nyo, medyo na-hurt. Tingin ko lang medyo na-hurt dito si Ate sa mga binanat si Banat Bay. Kasi medyo, parang medyo below the belt din. Dahil siyempre, kinartadahan ka. Tapos kahit adokin doon ng 2 milyon, isipin mo hindi biro yung 2 milyon para tanggihan mo. Di ba? Kahit siguro lasing, malamang patusin yung 2 milyon. So, hindi natin masisisi itong si Ate kung bakit medyo na-hurt siya doon sa sinabi ni Banat Bay. Diyos ko po. Diyos ko po. Hindi kita papatulan, Banat Bay. Ito guys, yung video niya. Ang tatampado eh. Pakinggan nyo muna. Pinirada ako eh. May pumatol sa'yo? Tao ba yan? O, ayan. So, malamang siya na nga talaga yun. Kasi ito, naglabas na siya ng ebidensya na binanatan siya ni Banat Bay. So, siya yung bumabanat kay Maharlika na sinasabi ni Banat Bay na ang chismis, pag nabubuhay ka sa chismis ka rin babanatan. So, ayan. So, pinatulan siya ni Banat Bay. Galit si Ate. So, ito, pakinggan po ninyo kung ano yung mga argumento naman niya na pwede niyang ibalik kay Banat Bay. Tao ba yan, te? Hindi, unless nagbabayad ka, walang Nanginginig yung labi ni Ate, no? Parang galit na ganak. Talaga alam mo yung gigil na gusto agad makabawi kay Banat Bay. Talagang nakita mo yung apoy sa kanya mga mata na talagang gusto niyang durugin. Gusto niya talagang kumbaga gusto niya rin maisahan si Banat Bay. So, pakinggan niyo yung mga banat niya ngayon. patol sa'yo, te. Galing na sa sarili. Ayan, napanganga na si Ate. Ito na. Babanat na si Ate. Ako? Magbabayad? Para patulan? Ako? Sure ka? FYI ha, for your information sa mga viewers ko, hindi ko kursunada ang lalaki. Jowa ko po, babae. Kaya ba... Ayun. So, ibig sabihin, ito pala si Ate Tibuli. So, wala daw siyang interes sa lalaki. Babae yung kanyang jowa ngayon. So, may posibilidad na hindi nga niya papatulan si Banat Bay kasi nga babae yung hanap niya at hindi lalaki. So, medyo na-hurt siguro talaga si Ate dito dahil parang naalait siya. Siyempre, may jowa siyang babae. Ibig sabihin, nagwapuan sa kanya. So, yung kartadang hinahanap natin medyo siguro para dun sa partner niya, medyo mataas.
Pero kay Banat Bay, medyo mababa yung quality. At hindi nga daw ito papasa, parang hindi papasa kay Banat Bay kasi 2 milyon tatanggihan ni Banat Bay. Aba, kung sa iba-iba yan patos yan. Banat Bay, may i-reveal ako sa inyo guys. Isang isang nagpa-broken hearted kay Banat Bay, and malalaman nyo talaga kung bakit. So ito, meron siyang kumbaga parang may lihim na ilalabas niya rito. So may lihim si Banat Bay na may alam siya. Siguro siguro. So hindi natin alam kung chismis din kasi nga parang inaakusahan nga ni Banat Bay na ito ay mahilig sa chismis. So posible chismis lang din yung ilalabas niya tungkol kay Banat Bay, pero pakinggan natin. Baka naman may punto yung kanyang ilalabas na mga impormasyon. Hindi talaga siya pinatulan ng babaeng to. At malalaman nyo kung bakit hindi pa siya nagkakaasawa up to this moment. Kasi hindi naman kapatol-patol yung pagmumukha mo. Baka nang inang shit, bukod sa pagiging pangit na nga yung mukha mo, pangit pa ugali mo. Kasi napapatol din sa'yo. As if naman, tanungin niyo ako, Mima, bigyan kita ng 10 milyon, papatulan mo ba si Banat Bay? Shit! Hindi ko papatulan yan. Baka mamaya, merong karga-karga. Diba? Baka may tulo. Bakit ko pa, hindi ko isasakripisyo yung kalusugan ko para sa 10 milyon. So yun, so binalik niya rin yung sinabi ni Banat Bay. Sa kanya, mas malaki nga lang yung offer, 10 milyon. Hindi daw niya papatulan si Banat Bay. Medyo, di ba, kung real talk, di ba, kung real talk yan, medyo magdadalawang isip. Diba, baka nga hindi na. Patusin mo na kagad. Di ba, gamit ka na lang ng proteksyon para medyo safe ka. So, 10 milyon din yun. Pero sa kanya, hindi daw kasi baka daw, magkaroon pa raw siya ng sakit. So, hindi niya isasalang-alang yung kanyang kalusugan sa halagang 10 milyon. So, medyo malaki yung offer niya, 10 milyon. And beside, kaya daw hindi nag-asawa si Banat Bay kasi daw, yun nga, meron na siyang paratang kasi nga daw na heartbroken nga. Nabanggit naman ni Banat Bay yun, di ba? Na heartbroken siya before. Pero itong si ate mukhang may alam dun sa reason kung bakit na heartbroken si Banat Bay. Pakinggan po natin. Tapos patulan ko, itong si Banat. No way, ha? No. Ngayon, yung tanong ko sa'yo, totoo ba na nakabuntis ka? Tapos yung pangalan, Michelle? So yun, ito yung akusasyon niya ngayon kay Banat Bay. Na nakabuntis daw si Banat Bay na Michelle daw yung pangalan. So, hindi natin alam kung totoo or hindi. Siyempre, siya lang naman nakakaalam kasi kwento niya yan. So, siya nakakaalam. So, hanggat di kinukonfirm ni Banat Bay, hindi natin malalaman kung totoo yung sinasabi ni ate. So, pakinggan pa po natin kung ano yung mga revelasyon pa niya rito. Ha? Hindi mo pinanugutan? Ako'y nagtatanong lang. Ako, hindi ko pinapaniwalaan yun. Pero so, hindi daw niya pininiwalaan na hindi daw pinanugutan ni Banat Bay. So, meron daw babaeng nabuntis si Banat Bay na hindi pinanugutan. Ayon dito kay Ateya, ayon sa kanya. totoo ba na nakabuntis ka na ang pangalan ay Michelle? Kasi guys, nabasted siya nito ito may picture tayo. Ito yung niligawan niya. Yan, di ba maganda? Ngayon, sa ebidensya niyang pinakita, since tinakpan niya, hindi natin sigurado kung totoo. Kung yun ba niligawan talaga ni Banat Bay. Kasi makukonfirm mo ba yung itsura nakalagay tinakpan yung mukha. So paano malalaman kung sino yun kung tinakpan niya yung mukha? So hindi natin masasabi kung gawa-gawa niya lang yun o talagang totoo. Tahimik na yung buhay ni ate girl, wag na nating idamay. Pero maganda, di ba Barbie? Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan. O yan, di ba tinakpan? Ano yung itsura? Tao ba yan? Paano malalaman? Sana hindi mo nilagay yung hindi mo tinakpan para at least makonfirm ni Banat Bay kung yan ba talaga yun. Kung ganyan, paano niya mako-confirm? Paano namin malalaman? Paano malalaman ng mga sabi natin nakakayala kay Banat Bay kung yan talaga niligawan niya? Hindi yan si Michelle pero M din yung si... Biglang sinabi niya hindi raw yan si Michelle. Di ba parang
medyo binawi niya yung sinabi niya na hindi daw yun si Michelle. Pero nung una, sabi niya, yan daw yung niligawan ni Banat Bay. So, dito makikita natin na parang gumagawa na lang ng kwento or gumagawa na lang siya ng pwede niya ibala kay Banat Bay. So, parang pamblock. Diba? Kung pakikinggan mo yung medyo babalikan niyo ng konti, sabi niya, yun daw yung Michelle na niligawan ni Banat Bay. Ngayon, biglang kumambyo siya na hindi daw yan si Michelle. Pero same lang naman yung pinakita niyang picture. Kasi kung titingnan mo yung nasa ibabaw ng cellphone niya, parehas na parehas. Mula ng pangalan niyan. Niligawan niya ni Banat Bay. Kusunada niya nga. Kahit ako nga din naman, kung ako yung babaeng yan, hindi ko din naman papatulan si Banat Bay. Parang binaba ko naman yung level ko. Tangina shit. Ang ganda-ganda mo, girl. Tapos papatulan mo yung isang bugaw. Very red flag. Wow, tinawag niya si Banat Bay ang nabugaw. So, dito medyo medyo yung pagiging taklesan ni ate, medyo yan yung ikapapahamak niya. Kasi medyo libelous yung yung ibinitaw niyong salita rito na si Banat Bay ibugaw daw. Tandaan nyo, nasa social media, medyo pwedeng pumasok sa cyber libel. Yung binitawan yung salita na si Banat Bay ibugaw daw. So, malamang na-upload ni Banat Bay ito, medyo ingat-ingat ate. Buti na lang napunta ka sa ibang lalaki. Pero kung napunta ka kay Banat Bay, naku, kawawa ka, girl. Red flag. Diba? Feeling ko nga, wala nga tong ethics kasi iniwan niya daw, di umano, yung pangalang Michelle. Dahil nga, nabaliw to, dito sa babaeng to. So, iniwanan daw niya yung Michelle. Nakala ko ba niligawan niya lang to? So, kung niligawan niya to at binasted siya, bakit siya iniwan? Paano niya iniwan? Medyo nako-confuse na ako sa kwento ni ate. Tingnan natin, balikan lang natin ng konti. Girl, wag na nating idamay. Pero maganda, 'di ba, Barbie? Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan. Hindi yan si Michelle pero M din yung simula ng pangalan niyan. Papatulan mo ba si Banat Bay? Tapos yung pangalan, Michelle. 'Di ba, Barbie? Hindi ko na lang sasabihin yung No. Ngayon, yung tanong ko sa'yo, totoo ba na nakabuntis ka? Tapos yung pangalan, Michelle? Nakabuntis daw siya, pangalan Michelle. Hindi, yun yung sinasabi niyang ex daw ni Banat Bay. So, nakabuntis siya, pangalan Michelle. Hindi mo pinanugutan? Ako'y nagtatanong lang. Ako, hindi ko pinapaniwalaan yun, pero totoo ba? Hindi daw niya pinanugutan yung Michelle na nabuntis ni Banat Bay. Tuloy. Na nakabuntis ka, na ang pangalan ay Michelle. Kasi guys, nabasted siya nito ito may picture tayo. Ito yung niligawan niya. Yan, di ba maganda? Tahimik na yung buhay ni ate girl, wag na nating idamay. Pero maganda, di ba Barbie? Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan. Hindi yan si Michelle pero... Barbie, tas ngayon hindi daw yung si Michelle. Medyo medyo na-confuse M din yung simula ng pangalan niyan. Niligawan niya ni Banat Bay. Kusunada niya nga. Ngayon, niligawan niya. Akala ko ba, yung ex ni Banat Bay na naanakan niya na hindi niya pinanugutan. Ngayon, yan yung niligawan niya. Pero hindi daw yung si Michelle. Ano ba talaga ate? Kahit ako nga din naman, kung ako yung babaeng yan, hindi ko din naman papatulan si Banat Bay. Parang binaba ko naman yung level ko. Tangina shit. Ang ganda-ganda mo, girl. Tapos papatulan mo yung isang bugaw. Very red flag. Buti na lang napunta ka sa ibang lalaki. Pero kung napunta ka kay Banat Bay, naku, kawawa ka, girl. Red flag. Diba? Feeling ko nga, wala nga tong ethics kasi iniwan niya daw, di umano, yung pangalang Michelle. Dahil nga, ngayon, iniwanan niya. Dahil sabi niya, kanina, niligawan ni Banat Bay, pero ngayon iniwan. Paano mo iiwanan kung niligawan mo pa lang, hindi naman kayo nagkaroon ng relasyon? Pwede mo lang sabihin iniwanan mo kung nagkaroon ka ng relasyon. Medyo ang gulo ng kwento ni ate.
Nabaliw to dito sa babaeng to. Nabaliw siya dyan sa babaeng yan. Ngayon, ang ginawa niya, naghanap siya ng babaeng parausan. Nakilala niya si Michelle sa isang nightclub. Anong ginawa nila? Kumbaga, friends with benefits, nagchuchuk-tsakan. And after all, meron nangyari sa kanila. Ito, hindi ko kino-confirm na totoo. Pero nung nagkaroon ng bunga, ayaw panagutan ni Banat Bay. Binibigyan niya ng 200. So yun, may nangyari daw sa kanila nung Michelle na nililigawan ni Banat Bay. So paano may nangyari sa kanila kung nililigawan pa lang ni Banat Bay? So ibig sabihin, friends with benefits daw. So pumayag yung girl na may mangyari sa kanila ni Banat Bay at nagkaroon daw ng bunga. Pero nililigawan pa lang ni Banat Bay. Pero sabi niya, naging ex daw ni Banat Bay. Medyo magulo. 1,000 para daw po ipalaglag ang bata doon sa Japan. Yun ang mabigat doon. Yung sinbitawan niya salita na nagbigay daw ng 200,000 si Banat Bay para daw ipalaglag yung bata. So libelous uli po yung sinabi rito ni Ate. Medyo delikado ka dito, Ate. Medyo yung pagiging taklesa mo na ikapapahamak mo kung nandito ka sa Pilipinas at naisipan ni Banat Bay na ikaw ay sampahan ng cyber libel, baka pumasok. Kasi mapanira na yung sasabihin mo. Kasi iba yung magpalaglag ka, abortion yun. Yung abortion parang murder din yan. Mabigat-bigat din yan dahil pasok yan sa, ewan ko lang kung hindi ko sigurado. Pero since bata na yun, may nabuo na, medyo baka pumasok sa 7610 yan, yung child, yung RA 7610 sa violence against women and children yata yun. Kaya medyo alanganin dito si Ate sa binitawan niyang salita. At the same time, yung babaeng sinasabi niya na nagpalaglag daw or binayaran doon ni Banat Bay para magpalaglag daw sa Japan, pwede rin habulin to si Ate. Kaya nga sa mga nagbibigay din ng komentary, medyo dahan-dahan. Kapag galit tayo, medyo post tayo dahil medyo may nababanggit tayong salita na medyo hindi appropriate na pwede nyo ikapahamak tulad nito. Pag naisipan ni Banat Bay, limbawa napanood niya to, naisipan niya magsampa ng kaso, baka pwedeng pumasok to sa cyber libel. So pagilid dito si Ate, lalo na kung nandito siya sa Pinas, nagkaroon ng probable cause na medyo mabigat yung parusa rito. So yari ka rito, te. Baka nang inang shit ka, red flag kang hayop ka. Diba, nakakahiya ako sasabihan mo na walang papatol sa akin. Anyway, doon siya medyo na-hurt sa sinabi ni Banat Bay na walang papatol sa kanya. Kaya gigil na gigil si Ate, gusto manakit dahil sa gusto niya mabawian sa Banat Bay. Sumobra yung emosyon niya, kung ano yung mga lumabas sa bibig niya na pwedeng pumasok sa libelous na paninira or libelous mga libelous na pananalita, sabi nga nila. So abangan natin ano yung magiging sagot dito ni Banat Bay. So maraming salamat po sa panonood. God bless and always take care.